Paumanhin, pero mukhang kailangan ko na kayong paalamang lahat. Ito na ang ika-176 na araw ng pagiging walang trabaho ko sa edad na 36. 10 beses nang nag-red alert ang bayarin ko sa bahay. Sa loob ng 6 na buwan na paggawa ko bilang tagasalin ng mga pelikulang Koreano, 22,341 loyal na tagahanga ang nagbigay sa akin ng huling dangal. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa ako sumusuko, gayong napakalaki ng aking pinagdadaanan. Dahil sa tuwing naiisip ko kayo sa kabilang dulo ng screen, at talagang ayaw ko pang umalis. Siguro pag natapos ko nang ipaliwanag ang nakamamatay na pelikulang ito, maaari ko na talagang iwanan ito, dahil hindi ko talaga alam kung saan ba talaga nanggagaling ang problema. Mataas ang enerhiya ng pelikula sa simula pa lang. Si AZ ngayong araw na ito ay nagbababad sa araw sa kanyang bahay. Bigla namang sinabi ng asawa ko na mag-out of town siya. Pero wala raw magbabantay sa anak ng kaibigan niyang kasama. Sana raw ay ako na lang ang mag-alaga ng ilang linggo. Hindi naman ako masyadong gustong pumayag. Pero ang bayad na inalok ng asawa ko, napakaganda. Basta sumama ka lang ng loob. Pagbalik ko, bibigyan kita ng matamis na halik. Agad kong sinamahan ng asawa ko papuntang airport. Tapos, sumunod ako sa utos ng asawa ko, at nag-antay dito sa labas ng paaralan para sa anak ng kaibigan ng asawa ko, Yoonji. Tito Joel po ba kayo? Ikaw pala si Kim Yoonji. Sumakay ka na. Nang sumakay na si Yoonji, napansin ni Joel na may kasama pa siyang kaklase. Ngunit ang dalawang tao sa sasakyan ay nagsabing, maya-maya pa ay pupunta sila sa isang lugar na tinatawag na Hanjek University, at ayaw nilang tumuloy sa bahay ni Ajiel. Ngunit ito rin naman ang gusto ni Ajiel. Ayaw din niyang tumuloy ang dalawa sa kanyang bahay, kaya't binigyan niya si Yoonji ng pera, para makapag-enjoy sila ng matagal sa labas. Mabilis na naihatid ni Azel ang dalawa sa kanilang pupuntahan, at umuwi na rin siya. Ngunit nang mag-alas 5 na ng umaga, tumanggap si Azel ng isang tawag sa telepono, mula kay Yoonji. Sinabi nitong masakit daw ang tiyan niya, at pinuntahan siya ni Azel. Napailing na lang si Azel. Wala akong nagawa kundi ang magmaneho papunta sa kinaroroonan niya. Pero pagdating ko roon, wala naman siyang sakit ng tiyan. Nililigawan lang pala siya ng lalaking iyon. Nakita ng lalaki na dumating si AZ at umalis na rin siya. Si Yoonji naman ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone para mapauwi na si AZ. Natawa si Azel nang dahil doon. Alas 5 ng umaga niya pang ginaisang ang sarili niya. Tapos ngayon pababalay ka na naman niya ang sarili niya. Malamang hindi naiintindihan ni Azel ang mga bata ngayon. Pero nang makarating na si Azel sa sasakyan at aalis na sana siya, nakita niya si Yoonji sa salamin. Sumakay pala ito sa motor ng isang Ghost Rider. Hindi naman ito pinansin ni Azel. Ngunit habang naglalakad, nakakita ako ng lasing na babae sa gilid ng kalsada. Naalala ko naman ang bilin sa akin ng asawa ko. Sa huli, nagpasya pa rin akong umuwi at bantayan siya, para hindi siya mapahamak, dahil na rin sa dating ugali ko sa trabaho. Nakalagay na pala ni Angel ang isang tracker sa wallet ni Yoonji noong binigyan niya ito ng pera. Kaya naman madali niya itong nahanap, kaya naman agad din niyang nahanap kung nasaan ito. Pero ang hindi inaasahan ni AZ, sina Yoonji at ang kaibigan niya noon, ay nakaluhod sa isang skating rink, at ang babaeng nasa harapan nila, si Kuihua, ay nagbabanta sa kanila. Na pumikit ng isang oras, ay kikita sila ng 2 milyon na won. Ang dali naman kumita niyan. Bakit hindi mo subukan? Masyado na siyang matanda, hindi na siya makakapagkita ng ganoon karami. 200,000 won na lang ang kaya niya. Hayop, gusto mo bang subukan ang tapang ko? Pagkatapos niyang murahin ang lalaki, sinimulan na naman ni Kuihua na tanungin si Yoonji, kung niloko ba siya ng kaibigan niya papunta rito. Sabi pa niya, hindi naman daw talaga niya balak dalawin si Yoonji. Ang best friend niya daw ang nagsabi sa kanya kung paano niya ito mapapaikot. Pero ang totoo, hindi naman talaga nagalit si Yoonji. Si Kuihua ang sinigawan niya. Sige, ikaw na lang ang kumita, baliw. Putang ina mong magnanakaw. Tigil. Hindi siya dapat masaktan. Sino ka ba? Putang ina. Paano mo nahanap ang lugar na ito?
Halatang natulala si Kuihua sa pangyayaring ito. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nasa harapan niya ay ganoon kalakas. Si Yunji na nanonood sa gilid, dali-daling tumayo at tumakas silang dalawa. Sinamantala ni Kuihua ang pagkakataon at sinugod si AZ. Pero para kay Achel, wala lang iyon. Ang kamay ay diretso ring sinipa ni Achel ang mata ng kalaban. At dinala rin ni Achel si Yunji pauwi sa kanya. Nang ihatid niya si Yunji sa paaralan kinagabihan, nakita niyang ang skating rink kagabi ay napalilibutan na ng mga pulis. At isa sa mga pulis, si Erdog, ay pinahinto pa ang sasakyan ni AZ. At sinabing may nangyaring pagpatay sa loob ng skating rink ngayon. Natulala naman si AZ nang marinig iyon, dahil hindi naman siya pumatay. Ngunit ang pulis naman sa gilid ay nagsabi, sa loob ng skating rink sa basement, 6 na batang nasa edad 10 taon ang pinatay. Sila naman ay kinausap lang. Tinatanong si Azel kung madalas ba siyang dumadaan sa daang iyon. Si Azel naman ay nagdahilan na lang. Pagkatapos ay umalis na siya gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit kinabukasan, muli na namang hinanap ni Erdog si Azel. Dumiretso pa nga ito sa bahay ni Azel. Inaangkin niyang nakita niya ang sasakyan ni Azel na dumaan 30 minuto bago ang insidente. May pinakita pa siyang video mula sa kanyang cellphone kay Azel. Pero sino nga ba si Azel? Para sa dalawa, madaling naloko si Azel. Nagimbento lang sila ng dahilan para mapapaniwala siya. Pero alam na rin ni Azel noon, dahil nailigtas niya si Yunji. Natatakot sila na baka kumalat ang balita na mga kidnapper sila. Kaya, pinatay nila ang lahat ng mga taong nasa skating rink noon. Lahat. Pero yung mga bagay na yun, imposibleng sabihin yun ni Ato kay Dog. Pagkaalis ni Police Dog, tumatawag naman si Haiju, ang best friend ni Yunji. Pero ang narinig niya sa telepono. Pero ang boses pala kagabi ay kay Kuihua. Ipinagagawa niya kay Yunji na dalhin si AZ sa kanya. Pero si AZ naman ay agad na kinuha ang kanyang telepono. At nakipag-usap sa kausap. Ikaw ba ang pumatay? Syempre hindi. Ikaw ang pumatay. Nakalimutan mo na ba? Nasa kutsilyong ninakaw mo. Ang mga fingerprint mo lahat. Pagkatapos, nag-set ng meeting place ang babaeng tindera kay Laokui, at sinabing kung hindi siya lalabas sa loob ng 1 oras, ibibigay niya sa pulis ang kutsilyong may fingerprint. Pagkatapos ay binaban na niya ang telepono. Sa ganitong klase ng walang kwentang pananakot, hindi man lang nag-alala si Laokui. Pinauwi niya si Nami at pinagbawalang lumabas. Binigyan din niya ito ng isang locator bracelet, at pinagbilinan siyang lagi itong dalhin. Pagkatapos ay ginamit niya ang tracker sa wallet ni Nami, para matunton ang lungga ng mga kidnapper. Natakot ang babaeng kidnapper nang makita si Laokui. Hindi niya akalain na mahahanap siya ni Laokui. Akala ng leader ng mga kriminal ay pulis ang dumating. Agad niyang inutusan ng kalbo na patayin si Laokui. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kalbo ay parang manok lang sa harap ni Laokui. Isang suntok lang, nakatulog na ito. Ginamit ni Laokui ang ulo ng kalbo bilang pambukas ng bote. Isa-isa niyang binabasag ang mga bote sa ulo nito. Ibigay mo ang kutsilyo. Kung kaya mo siyang patayin, gawin mo. Hayop ka. Natakot na ang dalawa sa ginawa ni Laokui. Binilisang itinapon ang kutsilyong may fingerprint. Tapos, habang nakayuko si Laokui para pulutin ang kutsilyo, biglang may inilabas na baril sa drawer. Pero maagap si Laokui. Isang iwas lang ay nakaiwas na sa bala. At nang makita ng Don ang pagkabigo, dali-daling tumakas. Wala ring panahon si Laokui para magtagal. Agad siyang tumayo at nagmadaling umuwi. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ay nadaya ng kalaban gamit ang isang patibong. Samantala, habang wala siya, dinukot ng mga mangangalakal ng tao ang mga refugee. Lubos na ikinagalit ito ni Laokui. Agad niyang kinuha ang kanyang matagal nang nakatagong kahon ng mga armas. Handa na siyang mag-highganting ngayong gabi. Nahanap ni Laokui ang isang lumang gusali ng apartment gamit ang tracker. Pagkapasok niya, isa na namang red light district ang kanyang nadatnan. Isang silid ang kanyang napasukan at doon niya narinig ang pagsusumamo ng isang babae. Mula sa loob ng silid ay malakas ang pag-iyak at pagmamakaawa ng isang babae. Pagpasok ni Laokui, nakita niyang kaklase pala ito ni Meina. Binabastos siya ng 2 basagulero. Habang tinatanong ni Laokui kung nasaan si Meina, bigla akong nakarinig ng taong tumatakbo palabas ng pinto, at ang taong iyon ay ang babaeng nag-agaw kay Nami. Pero paano kaya hahayaan ni Old Queen na makatakas siya? Hindi pa man nakakailang hakbang ay nahabol na niya ito at napaupo. Natuklasan na ang tracker mo. Gago. Alam na namin kung paano mo kami nahanap.
Kung may magkamali man ako. Tapos na ang buhay ng babaeng iyon. Nanganganib sa babaeng nagtitinda. May 100 paraan si Lao Kui para mapaamin siya. Pagkatapos ay itinali niya ang babaeng nagtitinda sa upuan. At sinimulan siyang tanungin kung bakit nila dinukot si Nami. At ang babaeng nagtitinda ay hindi sinasadyang nagsabi. May nag-utos kay Nami. Pero pagkasabi niya noon, nalaman niyang may nasabi siyang hindi dapat sabihin. Pero mukhang hindi na mababawi. Nang makita iyon ni Lao Kui, itinaas niya ang kutsilyo at sinaksak ito sa hita ng kalaban. Para malaman kung sino ang nag-utos na hulihin si Nami. Halatang nakaramdam ng sakit ang babaeng mangangalakal noon. Kaya agad nitong sinabi ang kinaroroonan ng mga refugee. Sa susunod na buhay, huwag ka nang maging tao. Dahil hindi ka karapat-dapat. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, ang babaeng tindera ay wala ng dugo, patay na sa silid. Samantala, dumating si Lao Kui sa lugar kung saan nahuli si Nami. Tsaka niya lang natuklasan na ang labas nito ay isang motel. Ngunit sa loob ay may itinatagong bahay aliwan. Bilang isang mamamatay taong naghihiganti, nagsimula ng magpaulan si Lao Kui. Sunod-sunod niyang nadaig ang mga kalaban. 3 mga basagulero na lang ang natira. Napanganga na lang sila sa gulat. Nagmamadali silang tumakas pababa. Pero bago pa man sila makasakay sa sasakyan, hinaranggan na sila ni Zhang He. Pinilit niyang tanungin ang 3 kung nasaan si Yunji. Pag nagsalita pa sila ng kahit isang salita, papatayin niya sila agad. Matapos niyang mapatay ang 2 basagulero, nalaman niya sa huling basagulero kung sino ang nakakaalam. Pero pagkasabi pa lang nito, bumagsak na mula sa itaas ang taong may alam. Pinatay. Pagkatapos, lumabas ang isang lalaking may kulay dilaw na buhok na may dalang kutsilyo. Agad na nakilala ni Zhang He. Ang hawak niya ay kutsilyong ginagamit ng mga special forces ng Russia. Mukhang hindi basta-basta ang lalaking yun. Nang tanungin ni Zhang He ang kinaroroonan niyon, diretso nitong sinabi ang eksaktong lokasyon. Ang dahilan kung bakit sinabi niya iyon kay Zhang He ay dahil may sapat siyang kumpiyansa na may iwan niya roon ang buhay ni Zhang He. Dahil sa pagmamadali niyang mailigtas siyon, hindi na siya nakipagtalo sa lalaki, kundi dumiretso siyang umakyat sa taas. Tapos ay iniayos niya ang lubid na pangtakas. Habang nagsasagutan silang dalawa, itinali ni Zhang He ang kabilang dulo ng lubid sa katawan ni Wang Mao. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana. Pero pagkaba niya lang sa lupa, sumulpot na ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kanya. Lumapit ang mga pulis at handa na siyang arestuhin. Basta ang kanyang talento. Ang baril ng pulis ay inagaw ni Zhang He. Pagkatapos ay dinukot ang pulis at pinilit itong sumama sa pagsagip kay Yunji. Pagdating sa daungan, nakita niya ang mga taong nagdukat kay Yunji. Walang pag-aalinlangan na pinadyak ni Zhang He ang gas at sumugod. At diretsyong binangga ang sasakyan ng mga kalaban. Nakita niya ang mga kidnapper na umahan sa bintana at lumaban. Diretsyo niya itong binaril. Nang maresolba na ang mga kidnapper, matagumpay na niyang nailigtas si Yunji. Pero sa sumunod na segundo, isang kidnapper na ang pangalan ay Banlat, ay sumugod sa kanya gamit ang sasakyan. Nang makita niyang ligtas si Jang Heok, dali-daling bumaliktad si Banlat, tapos pinaandar uli ng mabilis ang sasakyan at sumugod. Sinubukang banggain si Zhang He, pero si Zhang He, maagap na umiwas. Matagumpay niyang naiwasan ang pagbangga. Samantala siya naman, dahil hindi niya nakontrol ang bilis ng sasakyan, nabangga niya ang sarili at nasugatan. Pagkababa niya ng sasakyan, nag-gesture pa siya kay Zhang He ng isang international sign. Kaya naman, alam na ang nangyari. Isang putok lang, patay na agad.
Kinuha ni Zhang Yi ang cellphone ng lalaki. Tinawagan niya ang mga kamakailang nakakontakt sa cellphone. Biglang tumunog ang cellphone ng pulis. Nangyari pala, protector pala ng kidnapper ang pulis. Dumating ang maraming pulis. Ang pulis na nahuli sa akto, napilitang makipagtulungan kay Zhang Yi. Asikasuhin ninyo ng maayos ang kanyang pagpanaw. Kaya sina Yoonji at Jang Heok, bilang mga biktima, ay isinakay sa ambulansya. Kung si Yoonji ay makararating sa Vladivostok, dadalhin siya sa silid ng hotel na in-reserve ni Park Hang-ju. Ipadala mo sa akin ang litrato, kay Park Hang-ju. Pagkatapos ay dumating na si Bang Il-gang at pinatay sila. Dahil sa pamimilit ni Fang Yijang, isinabi ng lalaki na ang taong nasa telepono ay tinawag na Pig Mama, ang tunay na leader ng mga gagawang ito, at ang kanilang pinaglilingkuran. Ibig sabihin, ang lalaking palaging nagpapabanggit kay Yoonji ay isang hukom. Ang lalaking yun mismo, ang personal na bodyguard ng hukom, hanggang sa museo ng mga langgam sa Gaepang. May resort naman doon sa tabi. Halata naman, mukhang hindi ka rin ordinaryong mamamayan. Iba't iba ang antas ng mga tao roon. Nakuha sa babae, sa lahat ng dako, dinala namin ng baliw kong amo ang tao kay Aling Baboy. Magpapanggap na lang kami bilang tipo ng taong gusto ng hukom at dadalhin siya. Pagkatapos maayos ang paalang na poste, si Fang Yi ay agad na pupunta sa kinaroroonan ng hukom. Susunod ay ang kanyang huling sandali ng paghabol. Habang masayang-masaya si Fang Yi sa pagpatay, dumating na rin ang pulis sa pinangyarihan. Akala ni Fang Yijang ay tutulong ang taong ito, pero hindi pala. Kasunod ng lalaki, ay dinala ni Fang Yijang sa harap ng sikat na hukom na ito. Ikaw ba yun? Ang taong nag-utos kay Yoonji. Officially, pakitulong naman kung maayos ito. Huwag kang mag-alala, gagayahin ko ang pagpapakamatay. Malinis ang pag-aayos nito, terror na. Sa totoo lang, nang mahuli si Fang Yi, sinadya niya iyon. Kailangan kasi niyang tiyakin muna, kung ano talaga ang itsura ng hukom na iyon. Ito. Pagkarinig ng putok ng baril, agad na dumating ang lalaking may kulay dilaw na buhok. Pinagbabaril niya ng paulit-ulit si Awei.
Pagkatapos ng daan-daang pag-ikot, sa huli, si Wang Mao ay nabuwal sa ilalim ng baril ni Awei. Matapos niyang mapatay ang lahat, pumunta si Awei sa harapan ng Tycoon. Walang maraming Saturday. Diretso niyang pinagbabaril ito ng paulit-ulit.